Nagsimula sa dalawang magkapatid na lalaki mula sa pamilyang Mason, si Joe ang panganay. Si Danny ang pinakabata. Pagkatapos ng isang matagumpay na pamamaril, lumakad sila pabalik sa kanilang sasakyan at naghanda upang magmaneho pauwi. Habang nasa biyahe, nagtanong si Danny tungkol sa nawawala nilang kapatid na si Roy. Inilabas ni Joe ang kanyang pagkadismaya sa ginawa ni Roy. Iniwan ni Roy ang militar upang lumaban sa MMA at ngayon ay nagtatrabaho sa isang boss ng mafia. Ang kanilang tahimik na biyahe pauwi ay nagmamarka ng pagsisimula ng isang mapanganib na paghabol para sa Mojave Diamonds. Kinagabihan, pumasok si Roy sa isang nightclub fight sa harap ng mayayamang bisita. Bago ang laban, hinahalikan niya ang kasintahan na nakatingin sa gilid. Magsisimula na ang laban. Maagang nang ibabaw si Roy at may kumpiyansa siyang lumapit sa kanyang kasintahan. Ang kanyang kalaban ay nakabawi at malakas na gumanti. Bumagsak si Roy at nanalo ang manlalaban. Galit na galit si Julian, ang mafia boss. Sinabihan niya si Roy at inakusahan siyang nawawalan ng focus. Si Julian ay tumaya ng milyon-milyon kay Roy at nawala ang lahat. Maya-maya, kinaladkad ng mga tauhan ni Julian ang girlfriend ni Roy. Pinatay siya ni Julian sa harap ni Roy. Dinala ni Julian si Roy sa isang tagong base. Inutusan niya si Roy na maghatid ng isang pambihirang brilyante na nagkakahalaga ng $50 milyon. Nag-aalok siya ng $1 milyon bilang bayad. Tinanong ni Roy kung bakit hindi magpadala si Julian ng sarili niyang mga tauhan. Itinuro ni Julian ang husay ni Roy sa pagmamaneho, ang pagkakautang niya sa laban, at ang presensya ni Joe, ang kanyang malakas na kuya. Humingi ng collateral si Julian at binyantaan ang asawa at mga anak ni Joe na i-secure ang deal. Tahimik na nakikinig si Roy na walang sariling pamilya. Lalong nag-aalala si Roy. Ilang buwan na silang hindi nag-uusap ni Joe. Sinubukan niyang tawagan si Joe, ngunit ayaw sumagot ni Joe. Kinabukasan, si Danny, isang sundalo ng hukbo, ay gumugol ng umaga sa base militar. Iniimbitahan siya ng isang kaibigan sa isang laro ng basketball sa mga darating na araw ng bakasyon. Tumanggi si Danny dahil humingi ng tulong si Joe sa farm ng pamilya. Pagkatapos ng trabaho, nagmamaneho si Danny sa bukid sa likod ng bahay ni Joe. Sinabi sa kanya ni Joe na tumawag si Roy noong nakaraang gabi, ngunit hindi niya pinansin ang tawag. Alam ni Danny na tensyonado ang kanilang relasyon at iminumungkahi na dapat na sumagot si Joe. Nag-aalala siyang baka kailanganin ni Roy ang tulong. Habang nagpapalit ng uniforme si Danny, may human on track. Lumabas si Roy. Masiglang bati sa kanya ng asawa at mga anak ni Joe dahil matagal na silang hindi nagkita. Napansin ni Danny ang pagdating at tumakbo sa likod ng bukid upang ipaalam kay Joe. Hinimok niya si Joe na makipagkita kay Roy, ngunit tumanggi si Joe. Naniniwala siyang may ibang problema si Roy at galit pa rin siya sa trabaho ni Roy bilang MMA fighter para sa isang mafia boss. Narinig ni Roy ang pag-uusap. Nagtalo na naman ang magkapatid, galit, tumalikod si Roy para umalis. Sumunod si Danny at hiniling sa kanya na huwag isapuso ang mga salita ni Joe. Inaanyayahan ni Roy si Danny na sumali sa isang paglalakbay sa paghahatid sa labas ng lungsod sa mga darating na araw. Ipinaliwanag niya na una niyang dinalak na imbitahan si Joe, ngunit nagpa siya na hindi ito matapos marinig ang malupit na komento ni Joe. Si Danny, natutuwa sa pagkakataong makakonektang muli, ay pumayag na umalis dahil mayroon siyang pahinga. Habang nagmamaneho, sinabi ni Danny kay Roy na nagmamalasakit pa rin si Joe ngunit nagpupumilit na ipakita ito. Nagtataka tungkol sa trabaho, nagtanong si Danny tungkol sa paghahatid na ito. Sinabi ni Roy na kukunin nila ang mga paninda sa isang bodega kinabukasan. Nang gabing iyon, pagkatapos ng mahabang paglalakbay, dinala ni Roy si Danny sa isang underground fighting arena na pinamamahalaan ng isang kaibigan. Pinapanood nila ang isang manlalaban na nagngangalang Big Duke na talunin ang ilang mga kalaban ng madali. Hinamon siya ni Roy, na minsang nakatalo kay Big Duke, tinanggap ni Big Duke, sabik sa paghihiganti. Kapag nagsimula na ang laban, mabilis na nakontrol ni Roy at nanalo ng walang kahirap-hirap. Kinaumagahan, nagpatuloy sina Roy at Danny patungo sa bodega upang kunin ang mga diamante. Pagdating nila, bumaba si Roy sa truck habang naghihintay si Danny sa labas. Sa loob, nakilala ni Roy si Polly, ang pinagkakatiwalaang kasama ni Julian. Ipinaliwanag ni Polly na ang mga diamante ay nakatago sa isang bote upang maiwasan ang atensyon ng pulisya. Bago umalis si Roy, binalaan siya ni Polly na manatiling maingat at ihatid ang pakete sa oras. Pinaalalahanan niya si Roy na kung siya ay mabaygo, ang asawa at mga anak ni Joe ay haharap sa panganib. Bumalik si Roy sa truck at nagmaneho sila patungo sa drop-off point. Habang naglalakbay sila, bumababa ang fuel gauge. Huminto sila sa isang gasolinahan para mag-refuel at magpahinga sandali. Naglalakad sina Roy at Danny sa convenience store para uminom at huminto sa banyo.
Ang kanilang break ay biglang natapos nang may 3 kotseng pumarada at isang grupo ng mga magnanakaw ang bumangga sa istasyon. Inaatake nila ang mga customer at kawani ng walang babala. Sinubukan ng mga security guard na tumugon ngunit binaril at napatay sila. Ninakaw ng mga magnanakaw ang truck na nagdadala ng mga brilyante at mabilis na umalis. Hinablot ni Roy at Danny ang kotse ng may-ari ng tindahan at hinabol. Sa panahon ng pagtugis, si Danny ay nagsabi kay Roy tungkol sa kargamento. Pag-iwas ni Roy sa tanong. Napansin ng mga tulisan na sinusundan sila at nagpaputok. Lumaban si Roy, ngunit pinilit sila ng mga umaatake na iwanan ang nasirang sasakyan. Nagpatuloy sila sa paglalakad, habang nagpapatuloy sila sa kabuluhan. Nagtanong muli si Danny. Sa pagkakataong ito, inamin ni Roy na nagdadala siya ng mga diamante na nagkakahalaga ng $50 milyon para kay Julian. Nang gabing iyon, nalaman ni Julian mula sa kanyang mga tauhan na hindi pa umabot sa delivery point. Nagsisimula siyang maghinala ng pagnanakaw. Samantala, nagpapahinga sina Roy at Danny sa isang liblib na savanna na walang signal ng telepono at walang malapit na pamayanan. Kinabukasan, ang mga magnanakaw na nagnakaw ng brilyante ay nagkita sa isang nakatagong lokasyon kasama si Polly, ang nagplano sa likod ng pagnanakaw. Balak ni Polly na i-frame si Roy para sa pagnanakaw at gawin siyang guilty. Samantala, umuwi si Joe na may dalang mga regalo at laking gulat niya nang makitang nawasak ang kanyang bahay. Ang kanyang asawa at mga anak na babae ay nawawala. Sa parehong oras, sina Roy at Danny ay patuloy na naglalakad, naghahanap ng signal ng telepono. Pagkatapos ng mga oras, sa wakas ay nakahanap na sila ng isa. Unang tumawag si Julian. Binalaan niya si Roy na huwag tumakbo gamit ang brilyante. Ipinaliwanag ni Roy na ninakaw ito ng isang gang, ngunit walang pakialam si Julian. Binigyan niya si Roy ng 48 oras para mabawi ang brilyante o mamamatay ang pamilya ni Joe. Maya-maya, nakatanggap si Danny ng tawag mula kay Joe. Sinabi sa kanya ni Joe ang tungkol sa pagkidnap. Ipinaliwanag ni Roy ang buong sitwasyon. Si Joe, na galit na ang kanyang pamilya ay nasa panganib, ay humingi ng kanilang lokasyon. Bago umalis upang makipagkita sa kanyang mga kapatid, binisita ni Joe ang bukid at binuksan ang isang nakatagong silid na puno ng mga armas. Minsan siyang nagsilbi sa mga espesyal na puwersa at iningatan ang kanyang gamit. Pumili siya ng ilang mga baril at bala. Pagkatapos ay naghanda, nagalit si Danny kay Roy dahil sa pagbabanta nito sa pamilya. Habang lumilipas ang hapon, kumalma siya. Humihingi siya ng paumanhin dahil alam niyang dapat silang magtulungan. Matapos ang mahabang gabing walang tulog, narating ni Joe ang tagpuan. Hinarap niya si Roy at hiniling na malaman kung sino ang kumuha sa kanyang pamilya. Sinabi ni Roy na hawak sila ni Julian sa kanyang tirahan. Desididong iligtas sila, sina Joe, Roy, at Danny ay tumungo sa kinaroroonan ni Julian. Kinabukasan, nakarating ang 3 magkakapatid sa compound ni Julian at sinimulan ang kanilang pagliligtas. Tahimik silang gumagalaw at pinababa ang ilang gwardya. Sinabihan ni Joe si Roy na pumasok sa bahay habang si Danny ay nananatili bilang isang sniper. Sa loob, pumasok si Polly sa silid ni Julian nang walang babala. Si Julian na may kasamang babae ay naiirita at pinaalalahanan si Polly na huwag siyang gambulin. Hindi pinansin ni Polly ang babala, bumunot ng baril, at pinatay ang babae. Ipinahayag niya na si Julian ay hindi karapat-dapat na mamuno sa mafia at sinabi na ang posisyon ay dapat na kanya. Ipinaliwanag ni Polly na minsang hawak ng kanyang tiyuhin ang tungkulin ngunit nagtiwala kay Julian na pamahalaan ang mga operasyon na nagbigay daan kay Julian na kumuha ng kapangyarihan. Inamin din ni Polly ang pagpaplano ng pagnanakaw ng brilyante. Samantala, pinaalis ni na Joe at Roy ang mga gwardya sa loob ng bahay. Naaga ng ingay ang atensyon ni Polly. Sa pagkuha ng pagkakataon, inatake ni Julian si Polly at nag-away sila. Pumasok si Joe sa silid at sumunod ang isang tensyon na standoff habang itinutuon nila ni Julian ang kanilang mga armas sa isa't isa. Hinahamon ni Julian si Joe na makipag-away. Tiwala sa kanyang mga kasanayan sa malapit na labanan, mabilis niyang nadaig si Joe at iniwan siyang nasugatan. Sumugod si Roy para tumulong, ngunit natalo rin siya. Si Polly, na nagkamalay, ay ginamit ang kaguluhan sa kanyang kalamangan. Binaril niya pareho sina Joe at Julian, iniwan silang patay. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga tauhan ni Julian. Sinisi ni Polly si Joe sa pagkamatay ni Julian at inutusan silang dalhin si Roy sa kanyang punong tanggapan. Nakaligtas si Joe salamat sa kanyang bulletproof vest. Hinanap niya si Danny at sinabi sa kanya ang tungkol sa pagkakahuli kay Roy at ang lokasyon ng base ni Polly. Si Danny, pamilyar na sa lugar, ay humihimok ng agarang aksyon. Habang nasa daan, nakipag-ugnayan si Danny sa kanyang kapwa sundalo, si James. Si James ay nag-iipon ng mga armas at bala.
Kinuha nila siya at ang tatlo ay nagtungo sa punong tanggapan ni Polly sa malapit na minahan. Kinabukasan, pinahirapan ni Polly si Roy sa loob ng minahan kung saan nakakulong ang asawa at mga anak na babae ni Joe. Nag-aalok siya ng isang brutal na deal. Dapat labanan ni Roy ang isa sa pinakamagaling na tao ni Polly. Kapag nanalo si Roy, pakakawalan ni Polly ang isa sa mga babae. Kapag natalo siya, papatayin ni Polly ang buong pamilya ni Joe. Sa panahon ng standoff, ipinagmamalaki ni Polly kung paano niya natagpuan ang minahan ng brilyante. Sinabi niya na natuklasan niya ito nang hindi sinasadya habang gumagamit ng mga pampasabog kasama ang isang kaibigan. Nang matuklasan nila ang mga pira-pirasong brilyante, si Greed ang pumalit. Pinatay ni Polly ang kanyang kaibigan upang panatilihin ang minahan at ang mga kita nito para sa kanyang sarili. Sinenyasan ni Polly ang kanyang mga tauhan na umatake. Si Roy, pagod na pagod, ay nagpupumilit na ipagtanggol ang sarili at sa lalong madaling panahon ay na-corner siya. Sa labas ni Joe, Danny at ang kanilang koponan ay nakikipaglaban sa mga gwardya ni Polly sa isang matinding laban. Ayaw sumuko ni Roy. Tinatawag ang kanyang natitirang lakas, iniikot niya ang laban at natrap ang kanyang kalaban sa isang chokehold. Sa parehong oras, sina Joe at Danny ay pumasok sa minahan at inilunsad ang kanilang pag-atake. Sa labas ng kanilang sniper, si James ay tinambangan ng isa sa mga tauhan ni Polly at naiwan itong paralisado. Lumipat si Roy upang palayain ang asawa at mga anak ni Joe habang si Joe ay nakaharap kay Polly, na sumusubok na tumakas. Itinutok ni Joe ang kanyang baril, ngunit walang laman ang kanyang saldata. Siya ay naniningil pasulong at nakipag-ugnayan kay Polly sa hand-to-hand combat. Nang si Joe ay nangunguna, dalawang detective ang dumating at itinigil ang laban. Inaresto ng mga awtoridad si Polly at ang kanyang mga tauhan na nagtapos sa mahabang paghahanap ng FBI. Ang pamilya ni Joe ay nailigtas. Nagpapasalamat ang isang detective sa mga kapatid sa kanilang tulong sa paghuli sa gang. Sa mga huling eksena, pinili ni Roy na iwan ang MMA at magtrabaho kasama si Joe sa bukid ng pamilya. Ang magkapatid ay gumugugol ng panahon na magkasama sa lupain na nagsisisakay sa mga bukid gaya ng ginagawa nila noong sila ay bata pa. Nagkakaisa at determinadong protektahan ang kanilang pamilya at ang kanilang kinabukasan. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.